Isang wedding singer si Dahlia at talagang passion niyang pagkanta. Ito na kasi nagsisilbing kabuhayan nila ng kanyang dalawang anak dahil siya lamang ang tumataguyod sa mga ito. Isang araw habang nagpapahinga si Dahlia dahil sa katatapos lamang na racket kahapon ay biglang nag-ring ang kanyang phone. Habang nakahiga ay dinampot niya ang kanyang cellphone na nasa tabi lamang niya. Hello? Bungad niya sa kausap sa tinatamad na boses. Dahlia, si Jaja to. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Matamlay na sagot naman ni Jaja, kaibigan niya sa kabilang linya. Oh, Jaja, napatawag ka. Usisa naman ni Dahlia. Sobrang sama kasi ng pakiramdam ko ngayon, Dahlia. May trangkaso ako may racket ako bukas. Kinuha akong wedding singer ng mayamang negosyante kaso hindi naman ako makakapunta dahil hindi ko talaga kayang kumilos Kaya ang na-refer ko sa kanila ay ikaw na lang. Sabi ko magaling ka rin at pumayag naman sila kaya please Dahlia, do me a favor. Please. Pakiusap pa ni Jaja kay Dahlia. Para kay Dahlia, the more racket the merrier. Dahil sa dami ng kanyang mga bayarin, kahit maganda kuba-kuba na siya, kailangan niya pa rin magtrabaho dahil malaki pa rin ang expenses niya sa pangpapagamot ng kanyang bunsong kapatid na may sakit sa puso. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na mabilis niya itong tinanggap. Naku, yun lang ba? Walang problema, Jaja. Sige, ako nang bahala bukas. Magpahinga ka na lamang at magpagaling. Nga pala, may request ba silang piece na kakantahin bukas? Tanong naman ni Dahlia. Yung paborito mo na lang na kanta, sis. Okay na yun. Hindi ba may lagi kang kinakanta sa kasal? Yun na lang din ang kantahin mo. Sagot naman ni Jaja. Siya nga pala, may inihanda na yung bride na susuotin mo bukas. Metikulosa kasi yung babae kaya gusto niya siyang mamimili ng lahat maging ang susuotin ng wedding singer. Itanong mo na lang bukas sa organizer yung susuotin mo. Sa kanya ka na lang makipag-coordinate. Salamat Dahlia ha. Ikaw nang bahala. Pahabol pa ni Jaja. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sumang-ayon na lamang si Dahlia sa sinabi ng kanyang kaibigan. Matapos makapahinga ng ilang minuto ay nag-ensayo na siya ng piyesang kanyang kakantahin. Nasa kondisyon naman ngayon ang kanyang boses kaya wala na rin siyang poproblemahin pa, lalo sa susuotin niyang damit bukas. Pinasok niya ang pagiging wedding singer dahil ito ang sinasabi ng puso niya at ito talaga ang gusto niyang gawin. Pero hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng lungkot sa tuwing napapanood niya ang dalawang pusong tunay na nagmamahala na sumusumpa na sa harap ng Panginoon sa may altar. Minsan din niyang pinangarap na sana siya naman. Sana maikasal din siya sa taong kanyang pinakamamahal. Sana ay may tumanggap rin sa kanya at hindi siya sasaktan. Ngunit tila malabo na kay Dahlia ang mga pangarap na yon dahil para sa kanya, kahit nasaktan siya ng taong pinakamamahal niya, ay tanging sa kanya pa rin titibok ang puso niya. Ito pa rin ang gusto niyang pakasalan at makasama sa habang buhay. Pero tila hindi na nga mangyayari dahil simula na mag-abroad ang dating kasintahan ay hindi na rin ito nagparamdam pa sa kanila ng kanilang mga anak. Kaya ay nawalan din siya ng pag-asa. Nang sumunod na araw, inihanda na ni Dahlia ang kanyang sarili para sa araw na ito. Nagbigay na rin sa kanya si Jaja ng address ng simbahan na pupuntahan niya. Hindi na siya mahihirapan na hanapin yung simbahan dahil ito na rin yung lugar na pangarap sana nilang pakasalan ng kanyang dating nobyong si Miguel. Maya-maya pa ay muling iniwan ni Dahlia ang mga anak sa kanyang pinsan na madalas pagbantay sa mga ito sa tuwing may racket siya. Christina, ikaw na muna ulit ang bahala kina Janine at Miko ha. Baka gabihin ako ng uwi dahil malayo-layo rin yung simbahang pupuntahan ko. Sabi ni Dahlia kay Christina na pinsan niya. Kayo namang dalawa ang aga niyong maligo
Napansin naman ni Dahlia na maaga ngayon naligaw ang mga anak at mga amoy pabango pa. Si Janine ay nasa 6 na taong gulang na ngayon at si Miko naman ay 8 taong gulang na. Ani nga muna kay nanay? Nako, bango-bango niyo ah. Tugtong pa ni Dahlia at kaagad namang lumapit sa kanya ang 2 bata. Opo nanay, para malinis na po kami. Mabango na po ba kami nanay? Cute na cute naman na tanong ni Janine sa kanyang ina. Oo naman. Gustong gusto ni nanay ang mga amoy ninyo. Paamoy pa nga. Pahabol pa ni Dahlia at kaagad naman siyang pinagbigyan ng mga anak. Nanay, anong oras ka po uuwi? Tanong naman ni Miko na plansyadong-plansyado rin ang buhok. Naku, baka gabi na anak. Kaya ang ate Christina nyo na munang bahalang magbantay sa inyo ha. Huwag kayong pasaway. Kada oras tatawag ako kung kaya para kamustahin kayo. Kung behave pa kayo, okay? Sa sinabing iyon ni Dahlia ay sabay namang sumagot ang magkapatid na may maaliwalas na itsura at magagandang mga ngiti. Nauunawaan po namin nanay. Susundin po namin ang bilin ninyo. Sagot ng 2 makukulit na mga paslit. Matapos noon ay tuluyan na nagpaalam si Dahlia at dumiretso sa palabas ng bahay. Ilang oras din ang kanyang binahe nang marating niya na ang simbahan. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa ganda ng simbahang ito. Natatandaan niya. Huli siyang pumunta rito noon nung nagtapat na ng damdamin sa kanya si Miguel. At dito rin nangako ang lalaki na dito mismong simbahan na ito niya pakakasalan ang kanyang nobyang si Dahlia. At wala pa rin pagbabago sa buong lugar. Lagi na rin itong dinadayo ng motorista dahil sa angking ganda at laki nito. Iginala naman niya ang kanyang paningin sa buong paligid. May mga nakapalamuti na tela sa harap ng simbahan na kulay pink at sa isip niya ay ito na marahil ang motif ng kasal. Napangiti rin siya bahagya dahil ito rin ang kanyang paboritong kulay at minsan na rin binalak na ito rin ang gawin niyang motif kung ikakasal man sila noon ni Miguel. Sa loob-loob ni Dahlia ay halos nagkakapareha sila ng taste ng bride. Maya-maya pa inihakbang niya na ang kanyang mga paa papasok sa loob ng simbahan. Wala pang gasinong tao at marahil ay nag-aayos pang ikakasal at ang iba pang guest. Inagahan na rin niyang punta para maiayos na rin ang piyesang kakantahin niya para hindi na magulo mamaya. May babae namang nakasuot ng formal dress na sumalubong sa kanya. Ito na marahil ang wedding organizer. Hi miss, ikaw na siguro si Dahlia Marquez? Yung wedding singer? Bungad ng babae. Ngumiti naman kaagad si Dahlia at saka tumango. Opo, ako nga po. Kayo po bang wedding organizer? Tanong naman ni Dahlia. Sumagot naman kaagad ang babae. Yes, I'm Sophie Alves, ang wedding organizer ng groom and bride. Sagot naman ang wedding organizer. Bale, nakausap ko si Jaja at pinaubaya ka niya na sa akin. Nabanggit ba niya na sa amin magmumula ang susuotin mo? Dagdag pa ni Sophie kay Dahlia. Oo. Nasabi niya na sa akin. Kailangan ko na bang magpalit? Ani Dahlia. Yeah, sure. Actually, nasa van na yung damit. Saan mo gusto magpalit? Sa van ba o sa CR? May CR din dito. Sabit ni Sophie. Nag-isip naman sandali si Dahlia at saka sumagot. Sa CR na lang, Miss Sophie, para makita ko rin sa salamin yung fitting. Magalang na sagot ni Dahlia. Pagkatapos noon ay iniwanan na muna saglit ni Sophie si Dahlia sa loob ng simbahan upang magtungo sa van para kunin ang damit na susuotin ni Dahlia. Habang naghihintay ng nakaupo sa may mahabang upuan, ay muling inilingap ni Dahlia ang kanyang paningin sa buong lugar. Napapahanga siya sa ganda nito. Kung maganda na at nakakaakit talagang itsura ng simbahan ito sa labas, ay mas lalo naman ang angking ganda nito sa loob. Kaya nasasabi na lamang niya sa isip na napakaswerte naman ng bride na ikakasal dito. Napaka-romantic at solemn ng buong simbahan. Ilang saglit pa sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni, ang muli ay bumalik doon si Miss Sophie, dala-dala na ang puting mahabang dress na kanyang susuotin. Miss Dahlia, here's your dress. Ito yung susuotin ninyo. Nakangiting sabi pa ni Miss Sophie. Tumayo naman si Dahlia at namimilog ang kanyang mga mata na pinasadahan ng tingin ng dress na iyon. Napaka-elegante at mukha talagang mamahalin. Marahan niyang hinawakan ng tela at doon pa lamang ay napamangha na siya dahil parang pinasadya pa ito para sa kanya.
Sabi na lang niya sa isip ay baka matalbugan pa nga niyang abay dahil sa magarang dress na isusuot niya. Etong susuotin ko? Utal na tanong ni Dahlia kay Miss Sophie. Opo, Miss Dahlia. May problema po ba? Tanong naman ni Miss Sophie. Napailing naman kaagad si Dahlia. Wala naman po. Namanghalang kasi ako sa dress dahil ang ganda niya. Nakangiti namang wika ni Dahlia. Hindi na rin nagtagal ay kinuha na ni Dahlia ang dress at saka nagtungo na sa comfort room. Habang marahang sinusuot ni Dahlia ang white dress, ay tila unti-unti namang umuusbong ang kaba sa kanyang dibdib. Hanggang sa maisuot niya na nga ito ay ganon pa rin ang pakiramdam niya. Matalim niyang tinitigan ang kanyang sarili suot-suot ang dress na iyon. Nangingislap din ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unting namumuo rito. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang niyang naaalala si Miguel. Naiisip pa rin niya na paano kung magkita ulit sila. Paano kung sa pangalawang pagkakataon ay alokin muli siya nito ng kasal. Sa pagkakataong ito, paano niya na siya makakasigurado na hindi na siya iiwan ito? Iilan yan sa mga katanungang paulit-ulit na naglalaro sa utak ni Dahlia sa tuwing makakakita at makakapanood siya ng dalawang nagmamahalan na ikinakasal. Dahil napaka-imposible na rin naman na mangyari yon, ay binaliwala na lamang iyon ni Dahlia. Ilang sandali pa na makapag-ayos na siya ng kanyang sarili ay bumalik na muli siya sa loob ng simbahan upang ayusin ang kakantahin. Wala pa rin gasinong tao kaya sa isip niya ay may oras pa siya para ayusin ang kanyang piyesa. Nilapitan naman siya muli ni Sophie upang sabihin dito ang kanyang mga gagawin. Wow! That dress fits you well, Miss Dahlia. Namamangasabi naman ni Miss Sophie. Namula naman ang mga pisngi ni Dahlia dahil sa papuring iyon ni Miss Sophie. Nako, buti nga po kamo bumagay dahil sa morenang kulay ko. Sagot naman ni Dahlia. Well, anyway, ibibriefing na kita sa gagawin mo. Ang gusto kasi ng bride ay mauna kang maglakad na yan sa may carpet patungo sa may altar. Kapag nagsisimula ka ng kumanta, huwag ka nang liningon sa likod dahil magsisimula na rin noon na maglakad ang bride. Ayaw kasi noon ng may mali. She wants this wedding to be flawless and perfect. Kaya susundin mo yung sinabi ko, ha? Nauunawaan mo ba, Miss Dahlia? Paliwanag naman ni Miss Sophie. Napatango na lamang si Dahlia sa sinabi ng wedding organizer kahit na may pagtataka sa kanyang isipan dahil ngayon lamang siya naka-encounter ng ganitong setup sa kasal. Ngunit dahil nga may kakaibang taste ng bride ay sinakyan na lamang niya ito at nag-focus na lamang sa pag-iensayo. Nang maiayos na ang lahat ay wala nang problema pa ay humudyat na rin ang go signal ng wedding organizer. Nagsitatingan na rin ang mga guest at nagkanya-kanya ng upo sa mga mahahabang upuan. Nakapila na rin sa labas ang mga abay. Hindi niya na matanawan isa-isang mga ito dahil nakapwesto na siya sa gitna ng red carpet at nakafocus na sa kanyang gagawin. Sa pagkakataong ito ay labis-labis ang kanyang kaba. Hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling ang kabang iyon na dapat ay hindi niya nagaanong nararamdaman dahil palagi naman niya itong ginagawa. Maya-maya pa ay lumabas na ang groom at pumwesto na sa may harapan. Hindi niya naaaninaw ang mukha nito dahil sa dalawang lalaking nakaharang sa may harapan. Ilang sandali pa ay nagsimula ng tumugtog ang music at handa na rin si Dahlia sa kanyang pag-awit. Unang pagbuka pa lamang ng bibig ni Dahlia ay otomatikong tumahimik ang lahat na naroon sa simbahan. Tila kusang sumunod ang mga ito sa malaanghel na boses ng babae at nahawa sa ganda ng musika. Katulad ng sinabi ni Miss Sophie, inumpisahan na rin ni Dahlia na ihakbang ang kanyang mga paa habang umaawit papalapit sa groom na matyagang naghihintay sa kanyang bride doon sa may altar. Nang marating ni Dahlia ang dulo at ilang di pa na lamang ang lapit niya sa groom, ay kusa na siyang huminto. Umawit pa rin siya, pero ang tunay ay hindi niya alam ang susunod na gagawin. Nang biglang tuluyan ang humarap sa kanya ang groom. At ito ay walang iba, kundi si Miguel, ang dati niyang asawa. Dahan-dahan na binigkas ni Dahlia ang bawat notang kanyang inaawit hanggang sa tuluyan na wala ng salitang lumabas pa sa kanyang bibig. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatitig kay Miguel. Naguguluhan na siya sa nangyayari kaya lumingon na siya sa kanyang likuran at doon ay lalong umusbong ang kanyang pagtataka nang makita niya ang kanyang dalawang supling na sina Janine at Nico na nakasuot na rin ng pang-abay.
Napatingin pa siya kay Miss Sophie nang may pagtataka. Ngunit isang maluwag na ngiti na lamang ang ibinato nito sa kanya at bahagyang tumango. Hindi niya na maintindihan ang nangyayari. Gulong-gulo na si Dahlia kaya muli siyang lumingon kay Miguel na kasalukuyang naluluha ng mga mata na nakatingin sa kanya. Miguel, ano nangyayari? Bakit ka dito? Ano ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Naguguluhang tanong ni Dahlia kay Miguel. Marahan namang lumapit sa kanya si Miguel. Nangako ako sa'yo na pakakasalan kita, hindi ba? Dito sa mismong simbahan na to tayo nagsumpaan. Dito mo ako unang sinagot. Dito mo ako unang pinagkatiwalaan. Naliit man ako ng ilang taon, Dahlia. Pero heto na ako. Handa na akong pakasalan ka. Handa na akong tuparin ang mga pangako ko sa'yo. Handa na akong ituloy ang naudot nating pagsasama dahil sa kung sa pagmamahal ang mga usapan, kailanman na hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Dahlia. Naluluhang sabi pa ni Miguel kay Dahlia. Nakatingin naman sa kanila ang lahat at ang iba naman ay napapaiyak na rin sa kanilang nasasaksihan. Samantala ang iba naman ay naghihintay pa sa isasagot ni Dahlia. Maraming katanungan ngayon si Dahlia. Hindi niya nga alam kung paano o saan sisimulan. 4 na taon na rin na nakalilipas nang bigla na lamang hindi na ito nagparamdam sa kanila. Niwala man lang text o tawag. Naghintay si Dahlia at umasa na muling babalik nun si Miguel. Wala siyang ideya kung anong tunay na dahilan ng lalaki kung bakit bigla na lamang itong naglaho. Kaya paano niya sasagutin ang pagtatapat ngayon ni Miguel kung marami pa rin katanungan sa kanyang isipan na nangangailangan pa rin ng kasagutan. Naging matatag at matapang ngayon si Dahlia na nakatitig sa mga mata ni Miguel. Bakit? Bakit ngayon ka lang bumalik, Miguel? Bakit mo kami iniwan ng 4 na taon? Hindi ko naiintindihan. Mariing sabi ni Dahlia kay Miguel. Inaasahan na ni Miguel na ganito ang magiging tagpo at reaksyon ni Dahlia sa muli nilang pagkikita. Kaya talagang naglaan siya ng sapat na oras sa pagtatapat niya kung bakit bigla na lamang siya nawala ng 4 na taon. Miguel, kapag hindi mo hiniwalayan ang babaeng yan, tatanggalan na rin kita ng mana. Aalisin ko na sa'yo lahat, maging mga personal belongings mo kasama ang sasakyan ay babawiin ko lahat. Miguel, bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilyang to. Igalang mo naman ang yumaong mong ama na ikaw na lamang ang maaasahan namin na makapagmana ng mga naiwan niyang responsibilidad sa mga negosyo natin. Galit na sambit ni Ginang Flora sa kanyang anak na si Miguel. Nasa tamang edad na rin kasi si Miguel at may karapatan ng pumili ng babaeng kanyang mamahalin at pakakasalan. Ngunit dahil kabilang siya sa mayamang pamilya, hindi basta-basta ang napapa-oo ni Miguel ang kanyang ina kung ang babaeng ipapakilala niya ay wala pa sa kalingkingan ng yaman nila. Nakilala ni Miguel si Dahlia bilang isang bandista na madalas mag-gig sa bar na kanyang pinupuntahan. Acoustic singer si Dahlia kaya sa tuwing kumakanta ito ay naaakit at nahuhulog ang lahat sa ganda ng kanyang tinig. Unang beses pa lamang makita at mapanood ni Miguel si Dahlia ay nabigani na kaagad ito sa kanya. Hanggang sa magkamubutihan at naging sila. Sinubukan naman ni Miguel na ipakilala si Dahlia sa kanyang ina, ngunit talagang mataas ang standards ng ginang pagdating sa mga dapat na maging nobya ng kanyang anak na si Miguel. Unang kita pa lamang ng ginang kay Dahlia ay umiling na ito at tinapat na kaagad ang dalaga na ayaw niya sa mga babaeng ang trabaho ay nagpe-perform sa bar at ang tingin pa niya kay Dahlia ay cheap. Mom, hindi na ako bata. Nasa tamang edad na ako. Pero parang isang batang paslit pa rin ang trato niyo sa akin. Kaya kong pangatawanan ng pagiging CEO kung gusto niyo. Kaya kong harapin ang mga responsibilidad na iniwan niya sa akin. Kaya kong gawin lahat ng yan, Mom. Habang kasintahan ko si Dahlia. She's a good woman, Mom. At huwag niyo naman siyang husgahan base lamang sa trabaho niya. Please, give her a chance. Pagtatanggol naman ni Miguel sa kanyang kasintahang si Dahlia. Ngunit tila wala pa rin itong halaga para sa kanyang ina. Tutol pa rin siya sa relasyon ng dalawa. Naririnig mo bang sinasabi mo, ha, Miguel?
Gusto mong pagsabayan ng pagiging CEO at ang pagiging nobyo sa babaeng yun na nakilala mo lang sa bar ng ilang buwan? E paano kung hayaan kita? Tapos ang plano lang pala niya ay makisawsaw sa mana mo. Ang mga ganyang klaseng babae hindi dapat pinagkakatiwalaan dahil iisang dugo lamang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Matitindi ang mga pangangailangan kaya ngayon nang nakabingwit na sila ng mayaman ay ayaw na nilang pakawalan. So stop being stupid, Miguel. Pinalaki kitang edukado. Mataas ang pinag-aralan mo. Simula grade school hanggang college, hindi ka nawawala sa top. Pero pagdating sa babae, nagiging bobo ka na. Wake up, Miguel. Alam ko kung ano makakabuti at makakasama sa'yo. At alam kong hindi si Dahlia yan. Hindi siya makakabuti sa'yo, kaya itigil mo na to. Itigil mo na ang kahibangan mong to. Kung gusto mo na talaga magpakasal, nariyan si Samantha o si Penelope. Nakaabang silang lahat sa'yo anak. Silang mga mayayamang negosyante at politiko. Yun. Ganoong mga klaseng babae ang kailangan natin sa pamilya na magdadagdag pa sa atin ng yaman. Hindi katulad ni Dahlia na mukhang manghuhutot lang at manguubos ng yaman. Masasakit na paratang ni Ginang Flora sa kanyang anak. Kahit wala roon si Dahlia ay ramdam na ramdam ni Miguel ang sakit para sa kanyang nobya. Walang kasalanan si Dahlia at hindi niya deserve ang ganitong klaseng treatment at mga pananalita. Oo, mahirap lang si Dahlia pero kailanman ay hindi sumagi sa isip nito ang mga pinaparatang ng Ginang. Sa katunayan nga, ay si Miguel naman ang naghahabol talaga sa dalaga dahil batid nga ni Dahlia na hindi naman talaga sila nababagay ni Miguel sa isa't isa dahil sa laki ng agwat ng kanilang pamumuhay. Ngunit dahil mabuting lalaki si Miguel ay nahulog na rin si Dahlia at hindi na lamang tiningnan ang buhay na meron ito, bagkos tiningnan lamang niya ang tunay na nilalaman ng puso ni Miguel at iyong pinakamahalagang bagay para sa kanya. Kayo, Mom, naririnig niyo bang sinasabi niyo? Babae rin kayo. Pero kung mahusgahan niyo si Dahlia, ay para bang nabili niya na ang kanyang buong pagkatao. She's different. Iba siya sa mga babaeng tinutukoy niya. Alam ko yan. At ramdam ko yan. Kaya kung hindi ko na talaga kayo makukumbinsi, ngayon pa lamang humihingi na ako ng tawad sa inyo sa gagawin ko. I love you, Mom. But I also have my own life too. At si Dahlia yan. I'm sorry, Mom. I hope you understand. Sagot naman ni Miguel. Napahawak naman si Ginang Flora sa kanyang dibdib at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Miguel laban sa kanya. Nakailang hakbang na rin palayo si Miguel patungo sa kanilang pintuan nang muling lumingon sa kanyang ina. Sa oras na lumabas ka riyan sa pintuang yan, Miguel, patawarin ako ng mahabaging Diyos. Pero wala ka nang uuwian at babalikan dito na pamilya. Dahil itinatakwil na kita. Nanggigigil na sabit ni Ginang Flora sa kanyang anak. Nakatalikod lamang si Miguel habang pinapakinggan ang mga salitang binitawan ng ina. Ngunit tila nabingi na ang binata at tuluyan pa rin umalis upang piliin ang kanyang nobyang si Dahlia. Halos simatayin naman ang ginang sa naging desisyon ng kanyang anak. Hindi siya makapaniwalang mas pipiliin pa rin ni Miguel si Dahlia kesa sa kanya. Lalo siyang nagalit sa ginawa ng kanyang anak, lalong-lalo na sa nobya nitong si Dahlia. Wala na rin namang pakialam si Miguel dahil tuluyan na siyang nabulag sa pagmamahal niya sa kanyang nobyang si Dahlia. Matapos ang tagpong yun ay dumiretso si Miguel sa bahay ni Dahlia. Kumatok siya sa pintuan. Dahlia? Dahlia? Tawag ni Miguel. Abala naman si Dahlia sa pamamalansya ng kanyang susuotin ngayong gabi at napahinto na lamang dahil sa mga katok na iyon. 8:00 na rin ng gabi at wala naman siyang inaasahang bisita kaya nagtataka siya kung sino kaya ang kumakatok ngayon. Sandali! Pagkabukas si Dahlia ng pintuan ay nabigla siya nang mabungaran niya si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo rito? Gabi na. Sa halip na sumagot ang binata ay mabilis na lamang niyang niyakap ang dalaga. Mahal na mahal kita, Dahlia. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Ikaw ang buhay ko. At handa akong talikuran ang lahat para sa'yo.
Maluhaluhang sambit ni Miguel habang nakasubsob sa balikat ni Dahlia. Nang kumalas na ito ay pinapasok niya na sa loob ang dalaga. Pasok ka muna. Maupo ka muna riyan at ikukuha lamang kita ng iinom. Nagtungo si Dahlia sa kusina upang kumuha ng inumin habang si Miguel naman ay umupo na sa may sofa. Pagkabalik to ni Dahlia ay kaagad itong nag-usisa. O eto, inumin mo na muna. Utos niya sa kanyang nobyo. Ano bang nangyari, Miguel? Nag-away na naman ba kayo ng mama mo? Utal na usisa ni Dahlia. Lagi naman kami mag-aaway. But this time, sumusobra na siya. Hindi ko na kaya sikmurain ang pagmamanipula niya sa buhay ko. Hindi ko na rin matanggap pa ang mga sunod niyang sasabihin laban sa'yo. Laban sa pagmamahala nating dalawa. Mom is so desperate now. Ni hindi niya nga alam ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Buong akala niya ay sa pera lamang yan makikita. Maging ako nga hindi na rin niya nakikita. Kaya nako-question ko na rin minsan kung totoo bang mahal niya nga ako. Hindi ko na kaya, Dahlia. Hindi ko na kaya pong makisama sa iisang mansyon na nagsilbi ko na rin kulungan. Kaya I'm already here, Dahlia. Magsama na tayo. Sa sinabi niya ni Dahlia ay namilog naman ang kanyang mga mata. Hindi niya akalaing magagawa ito ni Miguel lang dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Hindi tuloy malaman ngayon ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi naman niya maitatangging mahal din niya si Miguel. Mahal na mahal. Pero, paano ang mami mo? Paano mo pa rin siya? Malulungkot yan, panigurado. Hindi ko naman intensyon magkaroon ng lamat ang relasyon bilang mag-ina kaya kung maaayos mo pa, ayusin mo, Miguel. Nag-aalala namang sabi ni Dahlia kay Miguel. Wala na, Dahlia. Wala nang pag-asa na muli kami magkakaayos ni Mommy. Tinapos niya na lahat kanina. Ginawa ko naman lahat ng bilang isang anak pero may hangganan din ang lahat. At hindi ko rin mahahayaan na tapakan niya ng paulit-ulit ang pagkatao mo dahil ako talagang makakalaban niya. Kaya Dahlia, please, magsama na tayo. Handa kitang pakasalan. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama sa ating mga magiging anak. I will do everything, Dahlia. Naaantig naman ang puso ni Dahlia nang malaman na talaga palang ipinaglalaban siya ng binata sa kanyang sariling ina. Tila desidido na rin ngayon si Miguel kaya alam ni Dahlia na kapag ito na ang nagdesisyon ay wala na talagang makakapagpigil pa sa binata. Maya-maya pa ay malalim na tinitigan ni Miguel si Dahlia at marahang inalika ng mapupulang labi ng nobya. Sinabayan naman ito ni Dahlia hanggang sa tuluyan ang may mangyari sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang linggo ay nagpasuri si Dahlia sa doktor at doon ay napag-alamang nagbunga nga ang nangyari sa kanilang dalawa noong gabing yan. Dahil wala ng mga magulang si Dahlia ay sila na lamang ni Miguel ang titira sa bahay na iyon at magsisimulang bumuo ng sarili nilang pamilya. Anong gusto mong ipangalan natin sa kanya, Dahlia? Excited ang tanong ni Miguel sa kanyang nobya habang hinihimas-himas ang tiyan ni Dahlia. Ako? Siguro kapag babae ay Janine. Kapag lalaki naman ay kaagad namang sumabat si Miguel. Ako naman sa lalaki. Ang gusto ko pag lalaki ay Miko. Okay ba yon? Sabi naman ni Miguel. Sumang-ayon naman kaagad si Dahlia. Pero ano pa man na magiging kasarian ng bata, ang mahalaga ay lumabas siyang healthy at walang kahit na anong komplikasyon. Doon pa lang ay ayos na ako. Sabi naman ni Dahlia. Patuloy pa rin ang pagraket ni Dahlia at pag-gig dahil ito naman talaga ang first love niya bago pa man dumating si Miguel sa buhay niya. Kaya kailanman ay hindi nito pinigilan ng dalaga at hindi niya hahayaang siyang maging hadlang para huminto ang kanyang nobya sa passion nito. Pero ngayon na unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Dahlia ay mas nagdodoble ingat na si Dahlia. Kaya huminto na muna siya sa kanyang gig at namamalagi na lamang sa bahay habang nagbe-bedrest. Samantala, si Miguel naman ngayon ay naghahanap ng trabaho para ipangtustos sa kanyang pamilya.
Simula kasi nung umalis siya sa kanilang mansyon, ay hinayaan na rin siya ng kanyang ina kaya wala na talaga siyang aasahan pa sa ginang. Isa pa ay, ito rin naman ang ipinangako ni Miguel sa kanyang asawa na gagawin niya ang lahat para lamang maging isang mabuti at responsableng asawa at ama sa kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan at isinilang na nga ni Dalia ang kanilang panganay na pinangalanan nilang Miko. Isang healthy baby at normal itong i-deliver ni Dalia, kaya wala silang kagaanong babayaran sa ospital. Hawig na hawig din ang bata ang kanyang ama. Wala namang mapagsidlan ng galak ng mag-asawa nang mamasdan na nila ang kanilang anak na si Miko. Napaluhan na lamang mag-asawa nang simulan na nilang kargahin ang bata. Napakagwapo ng anak natin. Kamukhang kamukha mo siya, Dalia. Naluluhang sambit ni Miguel habang karga-karga ang kanyang panganay sa kanyang mga bisig. Hindi pa man marunong humawak ng bata ay ipinilit na ni Miguel dahil sa sobrang kasabikan sa kanyang anak. Nagmana ba sa'yo? Mahinahong tanong naman ni Dalia sa kanyang asawa. Nangihina pa rin naman ang kanyang katawan buhat ng panganganak. Kaya hindi na rin muna siya hinayaan ni Miguel na kumilos ng kumilos. Ultimo, pagpapalit ng diaper ng baby ay si Miguel ang gumagawa. Gusto niya kasing maging hands-on na tatay sa kanyang anak at hands-on na asawa naman para kay Dalia. Sumasideline si Miguel sa pagkakarpentero kasama ng ibang mga pinsan ni Dalia kaya kahit pagod pagkagaling sa trabaho ay hindi niya hinahayaang mapagod ang kanyang asawa at siya pa rin na nagpupuyat para mag-alaga sa kanilang munting supling na tuwing madaling araw lang gising. Dahil para kay Miguel ay mas mahirap talaga ang maging isang ina kaysa sa ama na nagtatrabaho sa pamilya. Pero kahit na, pantay lamang dahil sa responsibilidad pero yung pagod ng isang ina, physical man o emosyonal, dala ng postpartum ay ang kinakailangan pa rin tutukan ni Miguel. At iyon ang mas mahalaga. Kahit na maraming pinagbago sa pisikal na itsura ni Dalia, araw-araw pa rin pinaparamdam ni Miguel na si Dalia lamang ang pinakamagandang babae sa kanyang paningin. Kahit dumoble man ang timbang nito o dumami ang tagyawat dahil sa stress at puyat, sinisigurado pa rin ni Miguel na hindi makakaramdam ng insecurities ang kanyang asawa na ikabababa ng kumpiyansa nito sa sarili. Mahal, pangit na ba ako? Malumanay na tanong ni Dalia sa kanyang asawang si Miguel. Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Halika nga rito. Kumandong naman si Dalia sa hita ng kanyang asawa. Mahal, hindi ba't paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na maganda ka? Natural lang na magbagong pisikal mo itsura o pangangatawan dahil nanganak ka na at nanay ka na. Alisin mo na yung mga insecurities mo dahil para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino. Tandaan mo yan. Ikaw ang ina ng anak ko at sobrang proud ako sa'yo sa pagiging nanay mo. Aba wala pa sa kalingkingan ang ginagawa kong paghahalo ng semento at pagbubuhat ng mga hollow blocks ng sakripisyo na ginagawa mo. Mahal na mahal kita. At ang piliin ka, ang pinakatamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Tandaan mo yan, ha? Sa sinabing iyon ni Miguel ay bahagya namang lumuwag ang mga ngiti ni Dalia sa kanyang mga labi. Tila ito lang ang mga salitang hinihintay niya para gumaan ang kanyang loob. Yung malaman lang niya na siya lang ay sapat na kay Miguel ay malaking kaalwanan na sa nararamdaman niya. Kaya nagpapasalamat din siya sa Panginoon na si Miguel ang lalaking bumihag sa puso niya. Hindi lang gwapo at mabait kundi sobrang disiplinado at responsable pa. Kaya talagang masasabi ni Dalia na napakaswerte sa kanyang asawang si Miguel. Salamat mahal. Alam ko namang yan talagang sasabihin mo eh. Gusto ko lang paulit-ulit na marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Okay na ako dahil sa pagpapalakas mo at pagpapagaan mo ng loob ko. I love you. Mahal na mahal ko kayo ni Miko. Kayong buhay ko. Gumiti na lamang si Miguel at saka binigyan ng isang matamis at malagkit na halik ang kanyang asawang si Dalia. Makaraan ng ilang araw ay biglang napahinto sa pagtatrabaho si Miguel dahil sa sunod-sunod na pagbugso ng ulan. Ito kasi ang kalaban talaga ng mga panday at karpentero na ang trabaho ay nasa labas at babad sa init. Kapag umulan, matik walang trabaho. Hindi na rin naman nakaka-gig si Dalia dahil oras pa nga lang sa kanyang mag-ama ay kulang na.
Kaya wala na talaga siyang panahon sa pagraket, sa pagbabandista. At isa pa, isang gol pa lang din ang kanilang anak kaya ayaw niya muna itong ipaubaya sa iba upang ipaalaga. Mahal, ubos na palang bigas natin. Hindi na rin ako makautang kay Ate April dahil may hulihan pa tayo sa kanya eh. Bayaran daw muna natin bago pa utangin ulit. Nag-aalalang wika ni Dahlia sa kanyang asawang si Miguel. Sumagot naman ang kanyang asawa. Sige mahal, ako nang bahala. Huwag ka na mag-alala. Ako na makikiusap kay Ate April. Nakangiting sagot naman ni Miguel. Kahit na unti-unti na silang nakakaramdam ng pagsubok sa kanilang pagsasama bilang isang pamilya, ay hindi pa rin nakikitaan ni Dahlia si Miguel ng pag-aalala. Bagkos ay kalmado lamang si Miguel at para kay Dahlia ay napakalaking tulong nito para mabawasan ang isipin nila. Ang pagiging positibo ni Miguel at ang pagiging mahinahon nito ang ilan sa ipinagmamalaking karakter ni Dahlia sa kanyang asawa. Mahal, sorry ha. Nadala tuloy kita sa ganitong hirap ng buhay. Kung hindi mo ako ipinaglaban, hindi mo sana mararanasan to. Ang magtrabaho habang nakabilad sa init ng araw. Ang magpuyat para lamang maalagaan kami ni baby. At ang kumain ng galing sa utang, minsan ay wala pa. Patawarin mo ako mahal at ganito ang buhay na datnan mo. Maluha-luhang sabi ni Dahlia sa kanyang asawang si Miguel. Nilapitan naman kaagad siya ng asawa. Mahal, bakit mo ba sinasabi yan? Kailanman ay wala akong pinagsisisihan sa mga desisyong nagawa ko. Dahil ikaw at ang anak ko ang pinakatamang bagay na nagawa ko sa buong buhay ko. Huwag mong questionin kung ipinaglaban kita sa mommy ko. Ginusto ko yon at sariling desisyon ko yon. At kung anong meron ka, tanggap ko yon. Dahlia, kaya magsisikap tayo, 'di ba? Kaya nga masisipagan natin para makaahon din tayo sa hirap. Ayos lang kahit mabagal. Ang mahalaga ay nagmula yun sa mabuti at tama. Kahit pa magbabad ako sa init. Kahit dumating tayo sa puntong magdiktik tayo ng asin dahil sa kahirapan. Ikaw pa rin ang gusto ko makasama sa hirap at ginawa. Kaya gagawin kong lahat mahal. Para sa inyo ng anak ko. Mas gagalingin ko pa. Kung kinakailangan humanap pa ako ng ibang sideline, gagawin ko yan para sa inyo. Para sa inyo lang. Punong-puno ng emosyon na sagot ni Miguel. Bilang isang ama, gagawin ni Miguel ang lahat para sa kanyang pamilya. Kahit pa ang maging kapalit nito, ay ang pagkawala ng dati niyang buhay ay ayos lang dahil ang mahalaga ngayon sa kanya ay ang panibagong buhay kasama ang kanyang mag-ina na sina Dahlia at Nico. Katulad ng sinabi ni Miguel ay siya nang nakiusap kay Ate April para muli silang pautangin ng bigas at ng pangulam. Lumabas na si Miguel at sinugod ang malakas na ulan patungo sa tindahan ni Ate April. Ate April, magandang gabi ho. Ate April, makikiusap lang ho sana ako. Ako na hong mangangako. Baka ho makakautang ulit kami ngayon ng bigas sa tuyo. Pangako ho, ibibigay ko ho sa aking pagsahod sa darating na linggo. Walang-wala ho talaga kami malalapitan ngayon eh. Kayo lang po talagang mabait na nalalapitan naming mag-asawa. Pagmamakaawa pa ni Miguel kay Ate April. Nakaupo lamang doon ang babae habang pinapakinggan ang sinasabi ni Miguel. Hindi ba mayaman ka? Bakit kasi mas gusto mong maghirap ng ganyan kaysa magpakasasa na lang doon sa mansyon niyo sa yaman? Ang dami-daming taong naghahangad na yumaman din bagkus parang baliwala lamang sa'yo. Bakit hindi mo sinama si Dahlia sa inyo para hindi na kayo nahihirapan? Banat naman ni Ate April. Hindi na lamang umimik si Miguel. Hinayaan na lamang niya na magsalita roon si Ate April at sa pagkakataon din ito ay hindi niya dapat pairalin ng pride. Kaya kung ano man ang marinig niya sa mga sinasabi ng tendera laban sa kanilang mag-asawa, ay pinapalampas na lang niya, makautang lamang kay Ate April. Maya-maya pa ay napapayag na rin naman niya ang tendera at pinanghawakan ng pangako sa kanya ni Miguel. Nang makabalik si Miguel ay sinulubong kaagad siya ng asawang si Dahlia at pinagpalit kaagad ng damit. Eto mahal, hubarin mo muna ang damit mo at basang-basa ka na. Ang liit kasi ng payong mo. Kaya ayan tuloy natuluan ang likod mo. Pag-aasikaso pa ni Dahlia sa asawa. Ayos lang yan mahal. Malakas ang resistensya ko. Huwag mo na akong alalahanin. Maupo ka na lang dyan at magsasaing na ako. Sabi pa ni Miguel. Nabigla naman ang kanyang asawa. Pinautang ka niya? Takang tanong ni Dahlia. Napatingin naman siya sa bitbit na plastic ni Miguel. Oo,
Sinabi ko na lang na ibibigay ko sa pagsahod ko ngayong linggo para hindi na rin makampante na si Ate April. O siya, sige mahal, magsasaing lang ako ha. Bantayan mo muna si baby. Wika naman ni Miguel. Pinigilan naman siya ni Dahlia. Mahal, ako na, maupo ka na lang dyan. Trabaho ko yan. Sige na, ako na, sabi ni Dahlia. Ngunit hindi naman nagpapigil si Miguel. Mahal, ako nga tong walang trabaho ngayon pero ikaw araw-araw meron kahit walang sweldo. Hayaan mo akong pagsilbihan kayong dalawa ng anak ko. Kasiyahan ko yon bilang asawa sa'yo at ama sa aking anak. Sa sinabing iyon ni Miguel ay napangiti naman si Dahlia. Ang bait talaga ng asawa ko. Ano pa bang mahihiling ko kung nasa iyo ng lahat? I love you. Wika ni Dahlia at saka hinalikan ng asawa sa labi. Humabol naman ng banat si Miguel. Mamaya ka na lang bumawi sa akin, alam mo na. Pilyong sabi pa ng lalaki, sabay hampas naman sa kanyang braso ni Dahlia. Naku, Pilyo ka talaga. Sige na, magluto ka na. Padidehin ko lang si baby. At nagtungo na nga si Dahlia sa kinaroroonan ng kanilang anak. Aminado si Miguel na hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanyang mag-ina. Kahit pa sabihin niya paulit-ulit kay Dahlia ang lahat, alam niya sa sariling nahihirapan na rin ang kanyang asawa. Pinipilit lang niya na pagaanin ang loob nito para hindi nila sukuan ang buhay na kanilang pinili. Habang nagluluto ay hindi pa rin maalis sa isip ni Miguel ang mga sinabi kanina noong April. Tama naman siya. Pwede naman niyang isama ang kanyang mag-ina roon sa mansyon para hindi na sila mahirapan. Pwede naman itong mangyari kung si Miguel lamang sana ang masusunod. Ngunit dahil nandoon si Ginang Flora na ina niya ay malabo na talaga itong mangyari. Kaya mas gugustuhin na lamang ni Miguel ang ganitong sitwasyon kaysa makisama sa kanyang ina kung araw-araw naman itong hahamakin ang pagkatao ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ng mga sumunod na araw ay humahanap na nga ng ibang masasidelinahan si Miguel dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang trabaho dahil sa pagbabadya pa rin ng masamang panahon. Mahal, tuturuan daw ako ni paring Arwin mag-welding at papatulungin niya ako minsan habang wala pa akong trabaho. Sambit ni Miguel sa asawa. Kaya mo ba yon, mahal? Tanong naman ni Dahlia. Oo naman, mahal. Wala naman akong hindi kakayanin para sa inyo. Lahat kayo. Taas noon namang sagot ni Miguel. Ngumiti naman si Dahlia. We, sabi niya pa. Oo nga. Wala ka pa rin bang bilib sa akin hanggang ngayon? Tanong naman ni Miguel. Nako, kung bilib lang din naman ang pag-uusapan. Alam mong bilib na bilib ako sa'yo, mahal. Kahit nga sa paggawa ng baby, bilib na bilib din ako sa'yo eh. Banat pa ni Dahlia. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Miguel na nagtatakang tumingin sa kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin, mahal? Nagtatakang tanong ni Miguel kay Dahlia. Buntis ulit ako, mahal. Magkakababy na ulit tayo. Masayang ibinalita ni Dahlia sa kanyang asawang magandang balitang ito na masusundan na si Miko. Hindi naman makapaniwala si Miguel. Labis ang kanyang galak nang malamang nagdadalang tao na muli ang kanyang asawa at padadagdagan na muli ang bilang ng kanilang pamilya. Talaga, mahal? Naku, sobrang saya ko. Muli niyakap ni Miguel ang kanyang asawa matapos na malaman na magkakaanak na ulit sila. Makalipas ang ilang buwan ay muling nakapanganak si Dahlia at kasabay noon ay na-regular na rin sa welding shop si Miguel. 2 taong gulang ngayon si Miko. At mas lalo nang kumulit kaya mas nahirapan si Dahlia na sabay alagaan ang dalawa. Nakaramdam din sila ng pag-aalala nang malaman nilang may karamdaman sa puso ang kanilang bunsong si Janine. Kaya sa pagkakataong ito ay kailangan na talagang magdoble kayod ang mag-asawa. Kailangan kasi ni Janine na sumailalim sa sari-saring mga injections at pangmatagalang gamutan. Mahal, ano kaya kung bumalik ako sa pagigig? Para naman may makatulong ka sa gastusin natin dito sa bahay. Tanong ni Dahlia sa kanyang asawa na kanina pang malalim ang iniisip. Kung babalik ka, sino mag-aalaga sa dalawa? Lalo pa ngayon na kailangan ng bunso natin ang kalinga mo. Ang alaga natin. Hayaan mo ako na lamang gumawa ng paraan. Alagaan mo na lang sila ng maayos. Sagot naman ni Miguel sa kanyang asawa. Nababalot ngayon ang pag-aalala ang kanilang mga puso dahil sa karamdaman ng kanilang anak. Naaawa sila sa bata na hindi man lamang nila magawang ipagamot sa mga espesyalista ang kanilang bunsong anak na si Janine. Anong gagawin natin ngayon, mahal? Hindi naman kakasya sa atin yung kinikita mo sa pag-welding.
O kung gusto mo magtinda na lang ako rito sa bahay, extra income rin yon. Ani Dahlia. Ayos lang naman yun, mahal. Pero iisip pa rin ako ng iba pang paraan. Nag-aalala namang sagot ni Miguel. Sa pagkakataong ito ay tila nasusubok ang prinsipyo at dignidad ni Miguel. Ngayon ay aminado siya sa kanyang sarili na hindi talaga kakayanin ang kakarampot niyang kinikita sa pag-welding para lamang sa mga gamot na kailangan ng kanyang anak na si Janine. Awang-awa siya sa bata. Kapag nakakalampas ito ng 1 o 2 injection sa dapat ay hindi nangyayari. Kaso dahil nga sa walang pera ay napapagpaliban nila ito. Namuo sa isipan ni Miguel ang isang desisyon na ayaw niya na sanang gawin sa tanang buhay niya, ngunit itong gagawin niya ay para naman sa kanyang anak, kaya lulunukin na lamang niya ang kanyang pride, mapagamot lamang si Janine. Mahal, saan ka pupunta? Di ba wala kayong trabaho ngayon? Usisa ni Dahlia kay Miguel. Nagpalusot na lamang si Miguel dahil ayaw niyang ipaalam sa asawa na hihingi na siya ng tulong sa kanyang ina na si Ginang Flora. Hindi ba nabanggit ko sa'yo, mahal? Madami kaming tinanggap ngayon at madami din kami hindi natatapos kahapon, kaya itutuloy namin ngayon. Sayang din naman, mahal, ang kikitain ngayon, 'di ba? Para mapa-injection na natin ang bunso ko. Nakakalampas tayo ng 2 Baka makasama pa sa anak natin yon, kaya ikaw na munang bahala sa 2 bata, mahal, ha? Kapag maaga naman kami natapos ay uuwi ka agad ako. Sagot pa ni Miguel. Kumalma na rin ang isipan ni Dahlia sa paliwanag ng asawa at saka nagpaalam na rito. Mag-iingat ka, ha, mahal? Mahal na mahal kita. Sabit ni Dahlia, tuluyan na nga umalis si Miguel. Habang binabaybay ni Miguel ang daan patungo sa subdivision na kanilang tinitirhan, sakay ng isang tricycle ay tanging ang bunsong anak na lamang na si Janine ang namumutawi sa kanyang isipan. Gagawin niya ito para sa kanyang anak. Lulunukin niya ang kanyang pride para sa anak at gagawin niya ang lahat-lahat para sa kanyang mga anak. Nang makarating na sila sa harap ng bahay, bumaba si Miguel at nang pagkabayad ay umalis na rin ang tricycle na kanyang sinakyan. Huminga muna siya ng malalim at saka nag-doorbell. Nakailang pindot din siya noon pero wala pang nagbubukas hanggang sa dumating na si Yaya Alice. Pagkabukas ng gate ay nalaki naman ang mga mata ng kasambahay sa nakita. Pinagmasdan niya si Miguel mula ulo hanggang paa dahil sa ilang taon din itong hindi umuwi rito. Ay malaki na talaga ang pinagbago ng pisikal na itsura nito dahil sa nature ng kanyang trabaho. Nangitim na ang kulay ng kanyang balat at lumago na rin ang bigote at buhok nito. Sir Miguel? Utal pa na bungad ni Yaya Alice kay Miguel. Ako nga po, Yaya Alice. Nariyan po ba si Mommy? Diretso ang sagot ni Miguel. Opo, nasa loob po siya. Nagpapamasahe. Papasok na sana si Miguel ngunit pinigilan siya ng katulong. Pero saglit lang po, sir, ha. Kabilin-bilinan po kasi ni Madam na kapag bumalik kayo rito, ay huwag kayong basta-bastang papapasukin, kaya ipapaalam ko po muna kay Madam na narito kayo. Utal pa na paliwanag ni Yaya Alice. Umatras naman si Miguel sa pagkasabing iyon ni Yaya Alice. Ngayon niya napagtantong talagang itinakwil na siya ng kanyang ina. Ngunit handa siyang baliwalain lahat ng yon, makahingi lamang ng tulong sa kanyang ina. Nanatili na lamang muna sa labas ng gate si Miguel habang hinihintay ang pagbabalik ng kasambahay. Madam? Bungad ni Yaya Alice kay Ginang Flora na kasalukuyang nakahiga sa kanilang sofa at nagpapamasahe ng ulo sa kanyang masahista. Hindi ba't sinabi kong ayoko nang? Hindi pa man tapos ang sasabihin ni Ginang Flora ay dinugtungan na ito kaagad ni Yaya Alice. Nasa labas po si Sir Miguel. Dugtong ni Yaya Alice. Sa pagkasabing iyon ni Yaya Alice ay bigla namang napabalikwas si Ginang Flora at umayos ang upo. What is he doing here? Mariing tanong ng Ginang kay Yaya Alice. Hindi po sinabi, Madam, pero mukhang gustong-gusto niyo po kayo makausap. Huminga ng malalim si Ginang Flora habang matalim na nakatingin sa kawalan. Ilang segundo pa ay tumugon na rin ito. Papasukin mo. Baka nahihirapan na. Kaya napagdesisyonan niya nang bumalik. Sa beranda na lang, Yaya Alice. Taas kilay na wika pa ni Ginang Flora. Kaagad namang sumunod si Yaya Alice sa utos ng kanyang amo. Muli siyang bumalik sa may gate upang papasukin na si Miguel. Sir Miguel, pasok na raw po kayo. Ani ng kasambahay kay Miguel. Wala na rin pinalampas ng segundo si Miguel kaya pumasok na rin ito.
Sa katunayan ay hindi niya ito inaasahan. Akala niya noong una ay hindi na talaga siya patututungin ng kanyang ina sa kanilang mansyon simula nang itakwil siya nito. Kaya sasamantalahin niya ng pagkakataon na makausap ang ginang para makahingi ng tulong sa sarili niyang ina. Nang makarating na si Miguel sa may baranda ay ito ang naunang nagsalita. Ma'am? Utal nitong sabi. Nakaupo naman doon ang Donya sa may kulay gintong upuan habang nakatingin kay Miguel. At ano naman kayang klaseng hangin ang nagdala sa'yo rito, Miguel, ha? Bakit ka narito? Matalas na tanong ni Ginang Flora sa kanyang sariling anak. May hihilingin po sana ako sa inyo. Nilakasan na ni Miguel ang kanyang loob patungkol sa kanyang pakay. Kinapalan niya na ang kanyang muka, alang-alang sa kanyang anak. Oh, ang aking anak na si Miguel na mas pinili ang kanyang mahirap na nobya ay narito ngayon sa aking harapan at nagsasabing may hinihiling siya sa akin. Bakit nahihirapan ka na ba sa buhay na pinili mo, ha Miguel? Nakangising sabi ni Ginang Flora sa kanyang anak. Pigil naman ni Miguel ang kanyang luha na pumatak at kailangan niyang mas magmukhang matapang sa harap ng kanyang ina upang ipakita pa rin ang kanyang paninindigan sa buhay na kanyang pinili kasama si Dahlia at ang kanyang dalawang anak. Mahirap. Inaamin ko mahirap. Doon ko nalaman ang halaga ng bawat sentimo. Ang halaga ng bawat pawis na pumapatak sa aking katawan. Mahirap pero masaya. Masaya dahil sa kabila ng aming kahirapan, magkasama pa rin kami ni Dahlia at ng aking dalawang anak. Sabi niya. Dalawang anak? May anak ka na? Seryosong tanong ni Ginang Flora kay Miguel. Yes. Ang panganay ko ay lalaki, ang pangalan ay si Miko. At ang bunso ko naman ay babae. At ang pangalan niya ay si Janine. Silang inspirasyon ko, Mom. Silang buhay ko. At silang dahilan kung bakit ako narito. Mom, may sakit sa pusong bunso ko. At hindi sapat ang kinikita ko sa welding shop para sa mga injections at gamot niya. Ang naudlot ang kanyang sasabihin nang muli magsalita si Ginang Flora. Anong ginagawa ng asawa mo? Ano? Inasa na lahat sa'yo. Look at yourself, Miguel. Malayong-malayo ka na sa dating ikaw. Actually, hindi na talaga ikaw yan. Hindi na ikaw ang Miguel na anak ko. Talagang binuhos mo ang iyong buong buhay sa walang kwentang babaeng yon? Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Pinahirapan ka lang niya at ginawang basahan. Tapos tama bang narinig ko? Nagwe-welding ka na? Hindi ko maintindihan kung bakit mas pinili mo ang ganyang buhay at mahirapan kaysa maging CEO at maging bilyonaryo nang hindi nahihirapan. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng babaeng yan. Pero sigurado akong lason yan. Nilason niya ang utak mo. Galit na sambit ni Ginang Flora kay Miguel. Nanatili namang nakatayo roon si Miguel. Pinalampas lamang niya ang mga paninising iyon ng kanyang ina. Nilunok niya ang kanyang pride at kinapala na ang muka. Alam na rin naman niya na ganito ang mangyayari at sasabihin ng ina. Kaya inihanda na lang niya ang kanyang sarili. Noong una akala niya ay hindi na siya masasaktan, ngunit mas masakit pala ngayon na damay na pati ang kanyang dalawang anak. Magpaganon pa man, kailangan niya pa rin hingi ng tulong ng ina para sa pagpapagamot ng kanyang bunsong anak na si Janine. At iyon ang mahalaga sa ngayon. Tapos ka na, Mom? Maaari ko na po bang sabihin ang pakay ko? Seryosong tanong naman ni Miguel sa kanyang ina. Diretsahin mo na ako, ano nga bang pakay mo? Taas kilay na tanong ni Ginang Flora sa kanyang anak na si Miguel. Kailangan ko ng pera. Hihiram sana ako ng pera sa inyo. May sakit sa puso ang bunso kong anak na si Janine. At kailangan niya na pang matagalan na gamutan. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko kayo. Ibabalik ko rin kaagad sa inyo. Tuluyan na ngang nilunok ni Miguel ang kanyang pride. Nakatitig pa rin siya sa mga mata ng kanyang ina ng buong loob at tapang. Ilang segundo ring natahimik ang ginang. Matalim niyang tinitigan ang kanyang anak na si Miguel. Tila nag-iisip ng maaaring ipam-blackmail sa sarili niyang anak. Sige, tutulungan kita. Sagot ng ginang. Tila nabuhayan naman ang loob si Miguel. Sa isang kondisyon, uuwi ka na rito. Kasama ang mga apo ko at iiwan mo na ang Dahlia na yon. Hindi mo na kailangang magpakapagod at magpakahirap
o magpakababa para lamang mangutang. Sasagutin ko na lahat at paniguradong mabilis gagaling ang apo ko. Ano, Miguel? Pati ba sa mga anak mo ay pagkakait mo ang magandang buhay? Ang maayos na edukasyon? Mag-isip ka, Miguel. Sa pagkakataong ito, na may mga anak ka na, hindi na dapat ganyan ang klase ng pag-iisip mo. Iwan mo si Dahlia at umuwi na kayo dito ng mga apo ko. Sa narinig ni Miguel ay biglang nalaglag ang kanyang mga balikat. Sa isip niya ay talagang hindi na magbabago ang pag-iisip ng kanyang ina. Ayaw pa rin niya kay Dahlia at masamang babae pa rin ang tingin niya rito. Huminga ng malalim si Miguel at saka sumagot. Kung ganyan po ang kondisyon ninyo, binabawi ko na po ang sinabi ko. Hindi ko po isasaalang-alang ang buo kong pamilya para lamang sa kagustuhan ninyo. Mahal ko si Dahlia. Mahal na mahal. Siyang ina ng aking mga anak. At kailanman ay hindi ko siya iiwan. Ayoko mapagaya kay Daddy na iniwan niya lamang para sa kabit niya. Hanggang sa mamatay siya, yung babae pa rin niya nasa puso niya. At hindi ko hahayaan na maranasan ng mga anak ko ang wasak na pamilya na meron ako. Kahit maghirap kami, hindi ko sila iiwan, Ma'am. I'm sorry again. Pero huwag kayong mag-alala. Ito na ang huling pagkakataon na hihingi ako sa inyo ng papar o tutungtong man lang sa pamamahay na to. Hindi ko na ho kayo guguluhin. Mauna na ho ako. Pigil na pigil ni Miguel ang kanyang mga luha na tumalikod na sa kanyang ina. Samantalang si Ginang Flora naman ay tila natamaan naman sa sinabi ng kanyang anak kaya hindi na nakapagsalita pa. Na makalabas si Miguel doon ay tuluyan ng bumugso ang kanyang mga luha. Hindi niya na napigilan ng umiyak at magsumamo. Sinabayan pa ng malakas na ulan ang kanyang matinding kalungkutan. Hindi na alam ni Miguel ang kanyang gagawin. Gulong-gulo na ang kanyang isipan. Pero hindi pa rin siya pwedeng tumigil. May mga taong umaasa pa rin sa kanya. Ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak kaya hindi solusyon para sa kanyang pagsuko. Na makauwi na si Miguel na basang-basa ng ulan, ay sinalubong kaagad siya ni Dahlia. Mahal, bakit basang-basa ka? Halika nga, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka ginabi? Nag-aalalang tanong ni Dahlia kay Miguel habang pinupunasan ang mukha ng asawa. Bigla namang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Dahlia at saka tumingin ng malalim dito. Hindi niya na napigilan kaya bigla na lamang niyang niyakap si Dahlia, sabay tulo ng kanyang mga luha. Miguel, ano ba nangyari? Bakit yan nagkakaganyan, ha? Bakit ka umiiyak? Utal na tanong ni Dahlia, ngunit iyak na lamang na isagot ni Miguel. Hinayaan na lang din ni Dahlia ang kanyang asawa dahil ramdam niyang mabigat nga ang nararamdaman nito. Ilang segundo rin sila sa ganoong posisyon nang muling bumalik na sa ulirat si Miguel. Mahal, tandaan mo to. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa inyo, ha? Kumapit ka lang. Hindi ko kayo pababayaan. Kitang-kita ni Dahlia sa mga mata ni Miguel ang sinseridad. Ang mga tingin na yon ang tingin ng asawa at amang labis ang pagmamahal sa kanyang pamilya. Lumaki rin si Dahlia na hindi buo ang pamilya. Biktima rin siya ng pangmamalupit ng isang ama. At kailanman ay hindi hinakita sa kanyang sariling ama ang mga tingin na iyon ni Miguel. Yung tingin na handang gawin ang lahat para sa kanila. Mahal na mahal ka rin namin ng mga bata, mahal. Malalampasan din natin to. Matapos ang gabing yon ay muli nang bumalik sa normal ang lahat. Kahit na may iniisip ay nakangiti pa rin sila para sa kanilang mga anak. Kinahaponan pagka-uwi ni Miguel ay may binalita kaagad siya sa asawa. Mahal, halika, may sasabihin ako sa'yo. Tawag-tawag ni Miguel si Dahlia at naupo sila sa may sofa. Ano yun, mahal? Mukhang importante yan, ah. Excited na tanong naman ni Dahlia sa kanyang asawang si Miguel. Kinausap kasi ako ng dati kong amo sa pagkakarpentero. May pinsan siyang forma na mataas ang posisyon sa Middle East. Naghahanap daw sila ng 2 kasamahan at ako sana ang gustong i-refer ni boss. Malaki raw ang sweldo ron, mahal, dahil mabait ang employer. Masayang kwento naman ni Miguel. Unti-unti namang nalungkot ang reaksyon ng mukha ni Dahlia na kani-kanina lamang ay masayang mukha. Ano ibig mong sabihin? Utal na tanong ni Dahlia kay Miguel. Tila alam na ni Dahlia ang ibig sabihin ni Miguel, ngunit gusto pa rin niyang marinig sa bibig nito ang gusto niyang marinig. Gusto ko sanang subukan, mahal. Lumalaki na si Miko. Tapos si Janine, kailangan niya talaga ng gamot.
Kailangan na nating maging praktikal ngayon. Wika ni Miguel. Bigla namang natahimik si Dahlia. Bahagya siyang yumuko at umiwas ng tingin sa kanyang asawa. At saka mahal, kapag nakaipon ako ron, makakapagpakasal na tayo. Sabi ni boss, 1 taon pa lang daw makakaipon na ako eh. 2 taon lang naman ang kontrata. Mabilis lang naman ang panahon, ma. Mabilis ang panahon, Miguel? Akala ko ba walang iwanan? 2 taon? Ang tagal nun, Miguel. Hindi ko makakaya mo palayo ka ng ganoong katagal. Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Dito ka na lang sabi ng mga anak mo. Hindi ako mapapalagay, Miguel. Hindi. Naluluhang sabi ni Dahlia. Sumagot naman kaagad si Miguel. Mas lalong hindi ako mapapalagay na araw-araw kayong makita sa ganyang sitwasyon. Na halos hindi pa nga tayo makahanap ng pera pampaggamot lamang kay Janine. Hindi na natin maibili si Miko ng mga laro ang gusto niya o mga damit. Ni pangsaing o pang ulam nga, kailangan pa nating lumuhod at makaawa para lamang may pambara lamang tayo sa ating mga sikmurang nagugutom. Dahlia, ako ang padre de pamilya at hindi ko maaatim na hanggang dito na lang tayo. Na hindi ko man lang kayo mabigyan ng magandang buhay. Paano kapag nag-aaral na sila? Saan tayo kukuha ng pambaon ng pang-araw-araw? Dahlia, mas gugustuhin ko na ako na lang mahirapan kesa kayo ng mga anak ko. Kapag pinalampas ko to, sabay-sabay tayong mamamatay sa gutom. Hindi na rin natin mapapagamot ang ating anak. At hindi yun makakaya ng kalooban ko. Mahal na mahal ko kayo, Dahlia. Kayo ng mga anak ko. Kaya handa ako magsakripisyo para sa inyo. Tuluyan na rin napaluha si Dahlia. Pero mahal, sambit ni Dahlia. Mahal, isipin mo na lang ang mga anak natin. Para sa kanila to. Para sa inyo to. Magtiwala ka lang sa akin, mahal. Mapagtatagumpayan natin to. Makakaraos din tayo. Matapos noon ay napagtanto naman ni Dahlia na kailangan na nga nila ito. Kahit palabag ito sa kanyang kalooban ay wala pa rin siyang magagawa dahil nakapagdesisyon na rin si Miguel. Masakit man sa kanyang loob pero kailangan na ng kanyang anak na maipagamot na sa mas magandang ospital para mamonitor na nila ang kondisyon ni Janine. 2 araw na lamang ay aalis na si Miguel. Naisipan ni Miguel na ilabas ang kanyang mag-iina at isama sa simbahang lagi niyang pinupuntahan noon. Ang ganda rito, mahal. Bakit ngayon mo lang ako sinama rito? Banggit ni Dahlia habang iginagala ang kanyang mga mata sa ganda at lawak ng buong simbahan. Ang bala ko sana, saka isasama kita rito kapag ikakasal na tayo. Pero naisip ko na bago mangyari yon, may ideya ka na kung saan tayong altar magsusumpaan ng ating pagmamahalan. Tandaan mo ang lugar na to, Dahlia. Pagkatapos ng kontrata ko, dito ang diretsyo natin. Ngumiti naman si Dahlia at saka niyakap ang kanyang asawa. Matapos ang 2 araw ay tuluyan ang nakalabas ng bansa si Miguel patungong Middle East bilang isang karpentero. Noong mga unang buwan ay nakakausap pa ni Dahlia si Miguel. Mahal, naipadala ko na ulit yung sweldo. Ikaw nang bahala ron, mahal, ha? Bilhin niyo yung mga gusto niyong bilhin. Sa inyo yan. Basta ang mga gamot ni Bunso dapat laging mabibili, mahal, ha? Nakangiting sabi ni Miguel habang ka-video call ang kanyang asawa. Oo naman, mahal. Nakapagbayad na pala ako ng utang kay Ate April at nakabili na rin ako ng gamot ni Bunso. Huwag mo na kaming alalahanin dito. Ang isipin mo ay yung sarili mo riyan. Baka napapabayaan mo na para lamang may maipadala ka rito, ha? Isipin mo rin ang kalusugan mo. Huwag puro kami. Sabi ni Dahlia habang karga-karga ang bunsong anak na si Janine. Oo naman, mahal. Ayos lang ako rito. Hindi naman gaano mahirap dahil madami naman kami rito at madami ring Pilipino. Miss na miss ko na kayo. Sabi ni Miguel kahit na ang totoo ay hindi talaga siya maayos sa kanyang trabaho. Napapadalas na ang kanyang pag-ubot, ilang linggo na rin siyang namamahinga dahil ito ang utos ng kanyang bisor. Yung sahod na ipinapadala niya ngayon sa kanyang asawa ay inutang pa niya sa pinsan ng kanyang boss dahil sa hindi siya nakakapagtrabaho. Mas lalo namang nangamba si Miguel nang umubos siya ng may kasama ng dugo. Hindi na siya makapag-focus at nakaramdam na ng takot. Hanggang sa tuluyang hindi na siya nakapagtrabaho dahil hindi na nga siya fit to work. Humingi siya ng tulong sa kanyang boss at tinulungan din naman siya ng kanyang mga kasama para makauwi ng Pilipinas. Pinili ni Miguel na huwag ipaalam ito kay Dahlia dahil dadagdag lamang ito sa isipin ng kanyang asawa.
Aburido na rin siya at hindi na malaman ang gagawin. Nang makapagpatingin siya sa doktor, ang findings ay tuberculosis o TB. Mas lalong natakot si Miguel. Ilang buwan na rin ay wala nang tawag na natanggap si Dahlia mula sa kanya, kaya nag-aalala na ang dalaga. Pinuntahan ni Dahlia ang dating boss ni Miguel na tumulong dito na makaalis at doon na lang gumuho ang kanyang mundo sa kanyang nalaman na nakauwi na pala ng Pilipinas si Miguel. Wala nang iba pang detalye ang sinabi ang boss, kaya ay umalis na rin si Dahlia. Pagka-uwi ni Dahlia ay doon niya na ibinuhos ang kanyang mga luha. Iyak siya ng iyak at hindi na malaman ang gagawin. Miguel, nasan ka na? Paano mo nagawa sa amin to? Akala ko ba mahal mo kami? Paano mo nagawa to? Paano? Pagsusumamo pa ni Dahlia sa kanyang sarili habang umiiyak. Nilapitan niya ang kanyang mga anak at niyakap isa-isa ang mga ito. Buong magdamag ay umiyak na lang ng umiiyak si Dahlia at wala na talagang Miguel na dumating pa. Para sa mga anak, kailangan ni Dahlia na ituloy ang buhay. Hindi siya susuko at patuloy na lalaban sa buhay. Kahit na mag-isa na lamang siya nahaharap dito. Sa kabilang banday, dahil may ipon naman siya, yung mga pinadalang pera noon ni Miguel sa kanya, nagagamitin sana sa kasal nila, ay ginamit niya para makapagsimula muli sila ng kanyang dalawang anak. Nagluto na lang siya ng merienda sa harapan ng kanilang bahay at doon ay nagtinda na lamang siya. Kahit kakaunti ang tinutubo ay ayos na rin sa ngayon dahil hindi pa rin naman siya pwedeng magtrabaho sa labas na malayo sa kanyang mga anak dahil sa kondisyon ni Janine. Kahit na nakakarinig na si Dahlia ng kung ano-ano tungkol sa nangyari sa kanila ni Miguel, ay binaliwala na lamang niya dahil hindi na ito mahalaga para sa kanya. Habang mag-isang nilabanan naman ni Dahlia ang buhay para makaraos sila ng kanyang mga anak. Si Miguel naman ay tila nawawalan na ng pag-asa. Sa isip niya ay ito na nga siguro ang katapusan niya. Hindi niya na talaga masisilayan pa ang kanyang pamilya. Hanggang isang araw ay may bigla na lamang na tumulong na isang mayamang lalaki kay Miguel. Isang mayamang negosyante na dati na rin naging kaibigan ng kanyang yumaong ama. Dito na rin nagsimulang magbago ang buhay ni Miguel hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Sa loob ng 4 na taon ay nakabalik na muli si Dahlia sa pagkanta at rumaraket na rin bilang isang wedding singer. Sa loob ng 4 na taon na iyon ay himalangang gumanda ng buhay ni Miguel at napamanahan pa ng ilang mga negosyo ng mayamang matandang lalaki. Hindi man maamin ni Dahlia sa kanyang sarili, ngunit umaasa pa rin siya na muling babalik sa kanila si Miguel, na muli silang mabubuo at magkakasama. Pero sa tingin niya ay wala na talaga. Hindi na rin naman niya masisisi ang lalaki dahil siya naman ang nagdala kay Miguel sa ganitong klaseng buhay. Sa isip niya ay baka tuluyan na ngang nahirapan si Miguel at talagang iniwan na sila at sumuko. Isang wedding singer na ngayon si Dahlia, talagang passion niya ang pagkanta. Ito na rin ang nagsilbing kabuhayan nila ng kanyang dalawang anak simula nang iwan sila ni Miguel. Ayos naman ang kita niya sa pagbabandista dahil minsan ay nabibigyan pa siya ng malaking tip ng bride and groom. At isa pa, hindi niya na kailangan pang magpuyat sa gabi hanggang madaling araw dahil sa bagong racket niya na ito. Isang araw, habang nagpapahinga si Dahlia dahil sa kakatapos lamang na racket, ay biglang nag-ring ang kanyang phone. Habang nakahiga, dinampot niya ang kanyang cellphone na nasa tabi lamang niya. Hello? Bungad niya sa kausap na tinatamad na boses. Dahlia, si Jaja to. May papakiusap sana ako sa'yo. Matamlay na sagot naman ni Jaja, ang kaibigan niya. Oh, Jaja, napatawag ka. Usisa naman ni Dahlia. Sobrang sama kasi ng pakiramdam ko ngayon, Dahlia. May trangkasa yata ako. May racket ako bukas. Kinuha akong wedding singer ng mayamang negosyante. Kaso, hindi naman nga ako makakapunta dahil hindi ko talaga kayang kumilos. Kaya, ikaw na lang nirefer ko sa kanila. Sabi ko na magaling ka rin. At pumayag naman sila, kaya, Dahlia, please, do me a favor. Please. Pakiusap pa ni Jaja kay Dahlia. Para kay Dahlia, the more racket, the merrier. Dahil sa dami ng kanyang mga bayarin. Kahit maganda kuba-kuba na siya, ay kailangan pa rin niyang magtrabaho dahil malaki pa rin ang expenses niya sa pagpapagamot ng kanyang bunsong anak na may sakit sa puso. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na tinanggap ito. Yun lang ba? Naku, walang problema, Jaja. Ako nang bahala bukas. Magpahinga ka lamang at magpagaling. Nga pala, may request ba silang piece na kakantahin bukas? Tanong pa ni Dahlia. Yung paborito mo na lang nakanta, sis. Okay na yon. Di ba may lagi kang kinakanta sa kasal? Yun na lang din ang kantahin mo.
Sagot ni Jaja. Oh, siya nga pala. May inihanda na yung bride na susuotin mo bukas. Medyo metikulosa kasi yung babae kaya gusto niya siyang mamimili ng lahat at maging susuotin ng wedding singer. E tanong mo na lang bukas sa organizer yung susuotin mo, ha? Sa kanya ka na lang makipag-coordinate. Salamat, Dahlia, ha? Bahala ka na. Pahabol pa ni Jaja. Sumang-ayon na lamang si Dahlia sa sinabi ng kanyang kaibigan. Matapos makapahinga ng ilang minuto ay nag-ensayo na siya ng piyesang kanyang kakantahin. Nasa kondisyon naman ngayon ang kanyang boses kaya wala na rin siyang poproblemahin pa, lalo sa susuotin niyang damit bukas. Pinasok niya ang pagiging wedding singer dahil ito ang sinasabi ng puso niya at ito talaga ang gusto niyang gawin. Pero hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng lungkot sa tuwing napapanood niya ang dalawang pusong tunay na naugmamahalan, nasusumpa na sa harap ng Panginoon sa may altar. Minsan rin niyang pinangarap na sana siya naman. Sana maikasal din siya sa taong kanyang pinakamamahal. Sana may tumanggap rin sa kanya at hindi siya sasaktan. Ngunit tila malabo na kay Dahlia ang mga pangarap na yon dahil para sa kanya, kahit nasaktan siya ng taong pinakamamahal niya, ay tanging sa kanya pa rin titibok ang puso niya. Ito pa rin ang gusto niyang pakasalan at makasama sa habang buhay. Pero tila hindi na mangyayari dahil simula na mag-abroad ang dating kasintahan ay hindi na rin ito nagparamdam pa sa kanila ng kanilang mga anak. Kaya nawalan na rin siya ng pag-asa. Nang sumunod na araw, inihanda na ni Dahlia ang kanyang sarili para sa araw na ito. Naibigay na rin sa kanya ni Jaja ang address ng simbahan na pupuntahan niya. Hindi na siya mahirapan pa na hanapin yung simbahan dahil ito rin yung lugar na pangarap sana nilang pagkasalan ng kanyang dating nobyong si Miguel. Maya-maya pa ay muling iniwan ni Dahlia ang mga anak sa kanyang pinsan na madalas na magbantay sa mga ito sa tuwing may racket siya. Christina, ikaw na muna ulit ang bahala kina Janine at Nico, ha? Baka gabihin ako na uwi dahil malayo-layo rin yung simbahang pupuntahan ko. Sabi ni Dahlia kay Christina na pinsan niya. Kayo namang dalawa ang aga-aga niyong maligo, ah. Napansin naman ni Dahlia na maaga ngayon naligo ang mga anak at mga amoy pabango pa. Si Janine ay nasa 6 na taong gulang na ngayon at si Miko naman ay 8 taong gulang na. Halinga muna kayo kay nanay. Ang bango-bango niyo, ah. Dugtong pa ni Dahlia at kaagad namang lumapit sa kanyang dalawang bata. Opo, nanay, para malinis na po kami. Mabango na po ba kami, nanay? Cute na cute pa na tanong naman ni Janine sa kanyang ina. Oo naman, gustong-gusto ni nanay ang mga amoy ninyo. Paamoy pa nga. Pahabol pa ni Dahlia at kaagad naman siya na pinagbigyan ng mga anak. Nanay, anong oras ka po uuwi? Tanong naman ni Miko na plansyadong-plansyado na rin ang buhok. Baka gabi na anak eh. Kaya ang ate Christina nyo na munang bahala at magbabantay sa inyo, ha? Huwag kayong pasaway, ha? Tatawag ako kada oras sa kanya para kamustahin kayo. Kaya behave lang kayo, okay? Kaya sa sinabing iyon ni Dahlia ay sabay-sabay namang sumagot ang magkapatid na may maaliwalas na itsura at magagandang mga ngiti. Nauunawaan po namin, nanay. Susundin po namin ang mga bili ninyo. Sagot ng dalawang makukulit na mga paslit. Matapos noon ay tuluyan ang nagpaalam si Dahlia at dumiretso na palabas ng bahay. Ilang oras din ang kanyang biyahe nang maratingin ang simbahan. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya sa ganda ng simbahang ito. Natatandaan niya, huli siyang pumunta rito noong nagtapat na ang damdamin sa kanya si Miguel at dito rin nangako ang lalaki na dito sa mismong simbahan na ito niya pakakasalan ng kanyang nobyang si Dahlia. Wala pa rin pagbabago ang buong lugar. Lagi na rin itong dinadayo ng mga turista dahil sa angking ganda at laki nito. Iginala naman niya ang kanyang paningin sa buong paligid. May mga nakapalamuti na tela sa harap ng simbahan na kulay pink at sa isip niya ay ito na marahil ang motif ng kasal. Napangiti rin siya bahagya dahil ito rin ang kanyang paboritong kulay at minsan na rin binalak na ito rin ang gawin niyang motif kung naikasal lamang sila noon ni Miguel. Sa loob ni Dahlia ay halos nagkakapareha sila ng taste ng bride. Maya-maya pa inihakbang niya na ang kanyang mga paa papasok sa loob ng simbahan. Wala pang gasinang tao at marahil ay nag-aayos pang ikakasal at ang iba pang guest. Inagahan na rin niyang punta para maiayos na rin ang piyesang kakantahin niya para hindi na magulo mamaya. May babae namang nakasuot ng formal dress na sumalubong sa kanya. Ito na marahil ang wedding organizer. Hi miss, ikaw na siguro si Dahlia Marquez, yung wedding singer? Bungad ng babae.
Gumiti naman si Dahlia tsaka tumango. Opo, ako nga po. Kayo po ba yung wedding organizer? Tanong din ni Dahlia. Sumagot naman kaagad ang babae. Yes, I'm Sophie Alves, ang wedding organizer ng groom and bride. Sagot naman ng wedding organizer. Bale, nakausap ko na si Jaja at pinaubayakan niya na sa akin. Nabanggit ba niya na sa amin magmumula ang susuotin mo? Dagdag pa ni Sophie kay Dahlia. Oo, nasabi niya na sa akin. Kailangan ko na bang magpalit? Ani Dahlia. Yeah, sure. Actually, nasa van na yung damit. Saan mo gusto magpalit? Sa van na ba o sa CR? May CR din dito. Sambit naman ni Sophie. Nag-isip naman sandali si Dahlia at saka sumagot. Sa CR na lang, Miss Sophie, para makita ko rin sa salamin yung fitting. Magalang na sagot naman ni Dahlia. Pagkatapos noon ay iniwan na muna saglit ni Sophie si Dahlia sa loob ng simbahan upang magtungo sa van para kunin ang damit na susuotin ni Dahlia. Habang naghihintay ng nakaupo sa may mahabang upuan ay muling inilikngap ni Dahlia ang kanyang paningin sa buong lugar. Napapangangan na siya sa ganda nito. Kung maganda na at nakakaakit talagang itsura ng simbahang ito sa labas, ay mas lalo naman ang angking ganda nito sa loob. Kaya nasasabi na lamang niya sa isip na napakaswerte naman ng bride na ikakasal dito. Napaka-romantic at solemn ng buong simbahan. Ilang saglit pa sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni-muni ay muli nang bumalik doon si Miss Sophie, dala-dala na ang puting mahabang dress na kanyang susuotin. Miss Dahlia, here's your dress. Ito yung susuotin ninyo. Nakangiting sabi ni Miss Sophie. Tumayo naman si Dahlia. Namimilog ang kanyang mga mata na pinagpasadahan ng tingin ang dress na iyon. Napaka-elegante at mukhang mamahalin. Marahan niyang hinawakan ng tela at doon pa lang ay napamangha na siya dahil parang pinasadya ito para sa kanya. Sabi na lang niya sa isip ay baka matalbugan pa niya ang mga abay dahil sa magarang dress na isusuot niya. Ito? Susuotin ko? Utal na tanong ni Dahlia kay Miss Sophie. Opo, Miss Dahlia. May problema po ba? Tanong naman ni Miss Sophie. Napailing naman kaagad si Dahlia. Wala naman po. Namanghalang kasi ako sa dress dahil ang ganda niya. Nakangiti namang wika ni Dahlia. Hindi na rin nagtagal ay kinuha na ni Dahlia ang dress at saka nagtungo na sa comfort room. Habang marahang isinusuot ni Dahlia ang white dress, ay tila may unti-unti namang umuusbong na kaba sa kanyang dibdib. Hanggang sa maisuot niya na ito ay ganun pa rin ang pakiramdam niya. Matalim niyang tinitigan ang kanyang sariling suot-suot ang dress na iyon. Nakangislap din ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unting namumuo rito. Hindi niya malaman kung bakit pero bigla na lamang niyang naaalala si Miguel. Naiisip pa rin niya na paano kung magkita ulit sila nito. Paano kung sa pangalawang pagkakataon ay alokin muli siya nito ng kasal. At sa pagkakataong to, paano niya masisiguro na hindi na siya iiwan nito? Ilan yan sa mga katanungang paulit-ulit na naglalaro sa utak ni Dahlia sa tuwing makakakita at makakapanood siya ng dalawang nagmamahala na ikinakasal. Dahil napaka-imposible na rin naman na mangyari yon ay binaliwala na lamang iyon ni Dahlia. Ilang sandali pa ay nang makapag-ayos na siya ng kanyang sarili ay bumalik na muli siya sa loob ng simbahan upang uyusin naman ang kakantahin. Wala pa rin gasinong tao kaya sa isip niya ay may oras pa siya para ayusin ang kanyang piyesa. Nilapitan naman siya muli ni Miss Sophie upang sabihin dito ang kanyang mga gagawin. Wow! That dress fits you well, Miss Dahlia. Namamangha sabi ni Miss Sophie. Namula naman ang mga pisngi ni Dahlia dahil sa papuring iyon ni Miss Sophie. Nako, buti nga po kamot bumagay dahil sa morenang kulay ko. Sagot naman ni Dahlia. Well, anyway, bibriefing na kita sa gagawin mo. Ang gusto kasi ng bride ay mauuna ka maglakad diyan sa may carpet patungo sa may altar. Kapag nagsisimula ka ng kumanta, huwag ka nang liningon sa likod dahil magsisimula na rin noon na maglakad ang bride. Ayaw kasi noon ng may mali. She wants this wedding to be flawless and perfect. Kaya sundin mo yung sinasabi ko, ha? Nauunawaan mo ba, Miss Dahlia? Paliwanag naman ni Miss Sophie. Napatango na lamang si Dahlia sa sinabi ng wedding organizer kahit na may pagtataka sa kanyang isipan dahil ngayon lamang siya naka-encounter ng ganong setup ng kasal. Ngunit dahil nga may kakaibang taste ang bride ay sinakyan na lamang niya ito at nag-focus na lamang sa pag-iensayo. Nang maiayos na ang lahat at wala ng problema pa, ay humudyat na rin ang go signal ang wedding organizer.
Nagsisidatingan na rin ang ilang mga guests at nagkakanya-kanya ng upo sa mga mahahabang upuan. Nakapila na rin sa labas ang mga abay. Hindi niya na matanawan isa-isa ang mga ito dahil nakapwesto na siya sa gitna ng red carpet at nakafocus na sa kanyang gagawin. Sa pagkakataong ito ay labis-labis ang kanyang kaba. Hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling ang kabang iyon na dapat ay hindi niya nagaanong nararamdaman dahil lagi naman niya itong ginagawa. Maya-maya pa ay lumabas na ang groom at pumwesto na sa may harapan. Hindi niya naaninaw ang mukha nito dahil sa dalawang lalaking nakaharang sa may harapan. Ilang sandali pa ay nagsimula ng tumugtog ang music at handa na rin si Dahlia sa kanyang pag-awit. Unang pagbuka pa lamang ng bibig ni Dahlia ay otomatiko nang tumahimik ang lahat na naroon sa simbahan. Tila kusang sumunod naman ang mga ito sa malaanghel na boses ng babae at nahawa sa ganda ng musika. Katulad ng sinabi ni Miss Sophie, inumpisahan na rin ni Dahlia na ihakbang ang kanyang mga paa habang umaawit papalapit sa groom na matyagang naghihintay sa kanyang bride doon sa may altar. Nang marating ni Dahlia ang dulo at ilang di pa na lamang ang lapit niya sa groom, ay kusa na siyang huminto. Umaawit pa rin siya pero ang tunay ay hindi niya alam ang susunod na gagawin. Nang biglang tuluyan na humarap sa kanya ang groom, at ito ay walang iba kundi si Miguel, ang dating niyang asawa. Dahan-dahan ang binigkas ni Dahlia ang bawat notang kanyang inaawit, hanggang sa tuluyan ng wala ng salita ang lumabas pa sa kanyang bibig. Nagsalubong ang kanilang mga kilay habang nakatitig kay Miguel. Naguguluhan na siya sa nangyayari kaya lumingon na siya sa kanyang likuran, at doon ay lalong umusbong ang kanyang pagtataka nang makita niya ang kanyang dalawang supling na sina Janine at Nico na nakasuot na rin ng pang-abay. Napatingin siya kay Miss Sophie nang may pagtataka. Ngunit isang maluwag na ngiti na lamang ay binato nito sa kanya at bahagyang tumango. Hindi niya na maintindihan ang nangyayari. Gulong-gulo na si Dahlia kaya muli siyang lumingon kay Miguel na kasalukuyang naluluha ng mga mata na nakatingin sa kanya. Miguel, anong nangyayari? Bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Nagugulahang tanong ni Dahlia kay Miguel. Marahan namang lumapit sa kanya si Miguel. Nangako ako sa'yo na pakakasalan kita, hindi ba? Dito sa mismong simbahan na tayo nagsumpaan. Dito mo ako unang sinagot. Dito mo ako unang pinagkatiwalaan. Naliit man ako ng ilang taon, Dahlia, pero heto na ako. Handa na akong pakasalan ka. Handa na akong tuparin ang mga pangako ko sa'yo. Handa na akong ituloy ang naudlot nating pagsasama dahil sa kung sa pagmamahal lamang ang usapan. Kailanman na hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Dahlia. Daluluhang sabi ni Miguel kay Dahlia. Nakatingin naman sa kanilang lahat. Ang iba ay napapaiyak na rin sa kanilang nasasaksihan, samantalang ang iba naman ay naghihintay pa sa isasagot ni Dahlia. Maraming katanungan ngayon si Dahlia, ni hindi niya nga alam kung paano o saan sisimulan. 4 na taon na rin na nakalilipas ang bigla na lamang hindi na ito nagparamdam sa kanila. Ni wala man lang text o tawag. Naghintay si Dahlia at umasa na muling babalik noon si Miguel. Wala siyang ideya kung ano ang tunay na dahilan ng lalaki kung bakit bigla na lamang itong naglaho. Kaya paano niya sasagutin ang pagtatapat ngayon ni Miguel kung marami pa rin katanungan sa kanyang isipan na nangangailangan pa rin ng kasagutan. Naging matatag at matapang ngayon si Dahlia na nakatitig sa mga mata ni Miguel. Bakit? Bakit ngayon lang, Miguel? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit mo kami iniwan ng 4 na taon? Hindi ko maintindihan. Mariing sabi ni Dahlia kay Miguel. Inaasahan na ni Miguel na ganito ang magiging tagpo at reaksyon ni Dahlia sa muli nilang pagkikita. Kaya talagang naglaan siya ng sapat na oras para sa pagtatapat niya kung bakit bigla na lamang siya nawala ng 4 na taon. Sumagot naman si Miguel. Nagkaroon ako ng sakit, Dahlia. Nung una ay TB ang findings. Pero dahil hindi ka agad nagamot ay lumala at nagkakomplikasyon. Aburido na ako noon at ayoko na rin madagdag pa sa isipin natin. Naging duwag ako ng mga panahong yun dahil natakot ako na baka katapusan ko na. Na baka hindi na ako gumaling. Ilang araw din akong na-confine noon at malapit nang mawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita kami ni Mr. Gonzon. Matalik na kaibigan ni Daddy nung nabubuhay pa siya. Siyang tumulong sa akin. Pinagamot niya ako. Pangmatagalang gamutan. Kinailangan kong magdaan sa maraming tests para masuri kung ano talagang sakit ko.
Inilipat niya ako sa pribadong ospital at doon ay mas natutukan ako. Mas nagamot ako ng maayos hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Gusto ko na sanang bumalik sa inyo pero inalok ako ni Mr. Gonzo na ibigay sa akin ng iba pa niyang mga negosyo. Dahil wala rin siyang asawa at anak, ay ako na rin ang nag-manage ng mga yon. Sinigurado kong magiging maayos na ang ating buhay kapag dumating na yung araw na muli tayong magkikita. At ito na nga yun, Dahlia. Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan. Patawarin mo ako kung bigla ako nawala. Ngayong alam mo na, mahal, sana nauunawaan mo. Mahal na mahal kita. At sa'yo ko lang naramdaman to. Kaya pakiusap, Dahlia. Give me another chance. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak ko. Punong-puno ng emosyon na pagtatapat ni Miguel kay Dahlia. Para kay Dahlia, mahirap talagang tanggapin muli ang isang taong iniwan ka na lamang ng matagal na panahon. Tapos babalik na lamang na parang walang nangyari. Ngunit kapag mahal mo talaga ang isang tao, kahit anuman ang naging pagsubok o balakid sa inyong pagsasama, yung paring taong yon ang pipiliin mo at muling tatanggapin sa kabila ng mga masasama sa inyong dalawa. Kapag naman kasi tunay na nagmamahal ang puso, kailanman ay walang magiging intensyon nito kahit pa ang pagsasakripisyo dahil pag-ibig lamang ang bumabalot dito, kahit pa sa mga maling desisyon na nagawa mo. Muling tinitigan ni Dahlia ang mukha ni Miguel sa pagkakataong ito. Tila sa isang iglap ay nangingibabaw pa rin ang mga nagawang kabutihan ng kanyang asawa at pagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Sa halip na magalit ay nakaramdam ng awa si Dahlia para kay Miguel dahil sa mga pinagdaanan nitong paghihirap noong dinapuan siya ng sakit. Kahit nasasaktan ka na, kahit nahihirapan ka na, kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan at ubos na ubos ka na, kami pa rin yung iniisip mo. Kami pa rin yung inaalala mo. Kami pa rin ang una sa kapakanan mo. Napakabuti mo, Miguel. Wala na ako masasabi pa. Ikaw, at ikaw lang nag-iisang lalaki na minahal ko. Mula noon hanggang ngayon. At ngayon, tinupad mo pa yung pangako mo sa akin na pakakasalan mo ako sa simbahan na to. Ngayon ko napatunayang mahal na mahal mong ako. At mahal na mahal din kita, Miguel. Kayo ng mga anak natin. Kaya oo, Miguel, magpapakasal ako sa'yo. Nang marinig ni Miguel ang mga katagang yon at ang mga taong naroon, kabilang ang kanilang dalawang anak at ang kaibigan ni Dahlia na si Jaja, ay tuluyan na silang nagsigawan at nagpalakpakan dahil tuloy-tuloy na ang kasal. Katulad ng ipinangako ni Dahlia at Miguel sa isa't isa, magkasama silang humarap sa altar at doon ay sumumpa ng kanilang wagas sa pagmamahalan. Kasunod ng kanilang matamis at malagkit na halik sa isa't isa. Maligayang maligaya naman ang mga taong naroon, lalong-lalo na ang kanilang dalawang anak dahil sa wakas ay makakasama na rin nila ang kanilang ama at mabubuo na rin ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda naman, ilang linggo pa lang na nakakabalik noon si Miguel, ay nagpatulong na ito sa kaibigan na si Dahlia na si Jaja na planuhin ang araw na ito kabilang ang pagsama sa mga bata patungo sa simbahan. Kaya naiisip ni Jaja na magkunwari na lamang na may sakit para pagbigyan siya ni Dahlia. Samantala, dinapuan na rin ng matinding sakit si Ginang Flora, ang ina ni Miguel. At sa huling pagkakataon ay humingi ito ng tawad sa kanyang anak na pinatawad naman kaagad ng binata. Ang huling hiling niya ay makita ang mga apo sa huling sandali at makahingi rin ng tawad kay Dahlia. Dahil kailanman ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Dahlia sa ina ni Miguel. Mabilis niya rin ito ang pinatawad hanggang sa tuluyan na rin binawian ng buhay si Ginang Flora. Mahal, sigurado ka bang ipagbibili mo ng mansyon ng mommy mo? Tanong ni Dahlia kay Mahal. Oo, Mahal. Marami na rin nangyari sa bahay na yon. Kahit sobrang laki, hindi naman nakakapagdala ng tunay na kaligayahan. Wala na rin namang ibang titira ron dahil may sarili na tayong bahay kaya mas mabuti pa na iba nang makinabang sa bahay na yon. At least may titira pa rin. Sagot naman ni Miguel. Kung yun ang desisyon mo, Mahal, susuportahan lang kita. Tugon naman ni Dahlia. Nga pala, bukas na bukas ipapasuri na natin si Janine para mamonitor na natin siya ng maayos. Gagaling din ang anak natin. Wika ni Miguel. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Miguel. Mahal na mahal kita. Nakangiti namang sambit ni Dahlia. Mabilis namang tumugon si Miguel. Para sa inyo lahat ang ginagawa ko, Dahlia. Mahal na mahal din kita.
Sagot naman ni Miguel. Simula nang maikasal sila, ay tuluyan na nga silang lumipat sa hindi naman kalakihang bahay, ngunit maituturing na ito ng mag-asawa na tunay na tahanan dahil ang mga titira sa bahay na yon ay isang pamilya na punong-puno ng malasakit sa isa't isa at umaapaw ang tunay na pagmamahalan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!